ko maramdaman yung warming. Pastor, parang global cooling dito. Dati mas mainit, ngayon ang lamig. Okay, so sana ma-appreciate natin yung topic na ito. Yung ating PowerPoint, ating hilingin, yung ating kapatid. Salamat. At ito ang ating paksa ng pag-aaralan. Ang tinatawag nating climate change, ang tawag ng iba ay global warming. Ano ang ibig sabihin nito para sa isang mananampalataya? Okay. Yan ang tanong ni Pastor George kanina. Yung daw bagyo, yung bagyong Yolanda, ito raw ba ay climate change o global warming na? Ano po sa tingin nyo? Sana mamaya magkaroon tayo ng mas liwanag tungkol dito sa mga bagay na ito. Alam po nyo, ang bansang Pilipinas hindi naman kakaiba o hindi naman ligid sa kaalaman natin ang hirap ng climate. Pagkat tayo, isa sa mga pinaka-disaster risk countries of the world, highest disaster countries of the world. Kahit po anong measurement ang gamitin natin, palagi tayong kasama sa top 5 sa unang 5 na tinatamaan ng iba-ibang uri mga disaster. So alam natin yan sa pang-araw-araw natin buhay. Kaya ito po yung gusto natin sagutin ng mga katanungan ngayong umagang ito. Una sa lahat, ano nga bang problema sa klima? Ikalawa, bakit nagkaganon? At ikatlo, ano bang magagawa ko? Anong aking tungkulin bilang isang mananampalataya? Oops, bumalik po tayo. Okay, so ito po unahin natin. Ano nga ba yung problema o nangyayari sa ating klima ngayon? Ay meron po tayong tinatawag na mga greenhouse gases. Itong mga greenhouse gases na ito, ay ito yung nasa atmosphere natin na ang analogy po niyan, parang yan yung ating kumot, blanket. Di ba, pag malamig sa gabi, nagkukumo tayo. Ganon din po itong mga greenhouse gases. Napakahalaga nito. Kung wala ang mga greenhouse gases, napakalamig sa ating planeta. Alam po nyo, kung walang greenhouse gases, nasa mga minus 19 o 20 degrees tayo. Minus 20 degrees. Malamig pa sa freezer ng inyong refrigerator. Kung wala yung mga greenhouse gases, kagaya ng carbon dioxide, methane, nitrous oxide, yan po yung mga gases na nakapalibot sa ating atmosphere. So, napakahalaga niya sa ating kalusugan. Subalit, pag naman po nasobrahan itong mga greenhouse gases na ito sa ating atmosphere, ano mangyayari? Para din tulad yan. Pag ang kumot mo, isa lang, siguro maganda, pakiramdam. Pero pag dalawa na ang kumot mo, pag tatlo na, ano mangyayari? Sobra na yan. Papawisik ka naman. Ganon din po ito. Sa pag-aaral ng mga scientifico, nanggagaling itong mga greenhouse gases na ito sa una sa lahat, gasolina o fossil fuel na tinatawag. At sa pagputol ng mga puno, pag nabulok yan o kaya nasunog, nagbibigay din ng CO2, carbon dioxide. So yun po pinagagalingan, ano? Yung mga bagay na yan. At ayon na rin sa mga pag-aaral, itong tatlong pinakamahalagang greenhouse gases. Ano-ano po yan? Andyan ang CO2, carbon dioxide, methane, at saka nitrous oxide. In the last 150 years, ito po yan, yung banda rito, 150 years yan. In the last 150 years, mapapansin po nyo na lahat ng mga gases na yan ay biglang tumaas ng sobrang taas na hindi pa natin naranasan in the past 10,000 years of our history. Bigla pong tumaas, ano? Kitang-kita natin yan. Ngayon, kung yung mga greenhouse gases na yan ay parang mga kumot, nagtaasan na sila, so ano kaya pwede mangyari? Ayan na po, tinatawag na warming. Ayon po sa latest report ng mga international scientists, lumabas lamang ito noong October-November last year, ay isa na po ang nangyari sa atin in the last 100 years. 100 years. Ito po ay yung init ng panahon, kasi po natin yan, zero. So, mas pula ang kulay, ibig sabihin, mas uminit kumpara doon sa dating panahon. Okay? Kumpara doon sa dating panahon. So, in the last 100 years, ay maraming lugar ang uminit na ng 0.81, 1.2 degrees on the average in the last 100 years. So, yung buong planeta po, makikita natin dito sa kumang ito, ay uminit na yung buong planeta. Ang isang resulta po niyan, pag-init ng planeta, yung tinatawag naman na pagtaas ng level ng dagat, sea level rise. Bakit po? Ay yung mga may bahay sa atin dito na nagpapakulo ng tubig.
Di ba? Di mo po, pag nagpapakulo kayo ng tubig, hindi nyo pinupuno yung lalagyan. Di po ba? Kasi pag kumukulo na yan, ano nangyayari? Tatapon yan eh. Kasi po, meron yung tinatawag na sa chemistry, kung alam ng mga high school student at saka college student dito, yung thermal expansion. Pag pinainit nyo ang tubig, nag-expand. Eh, ganoon din po ang nangyayari dito. Pag umiinit ang ating karagatan, nag-i-expand yan. Okay? Tataas yan. Kaya may sea level rise. In the last 100 years, ito na po yung tinaas ng level ng tubig. Millimeters ito, so mga 15-20 centimeters ang tinaas na in the last 100 years sa pag-init ng ating planeta. Hindi pa kasama dito yung pang natunaw yung yelo. Pag-usapan po yan. Yung yelo na nasa tinatawag natin Arctic Ocean, Antarctica. At ito na nga po yung yelo, ang mga data sa yelo naman. Makikita natin, since 1900s, again, mga 100 years of data po yan, in the last, sila mga 20, 30 years, last 40 years, simula po dito, 1960, pababa na ng pababa ang level na yelo pag summer dito sa Arctic na tinatawag po siya. So, natutunaw yung yelo. Ano? At yan, dumadagdag na rin sa pagtaas na kagubatan, ng karagatan. Medyo nahilot po tayo. Gubat at dagat, kasama na. Okay. Kasi po, forestry ang aking ulang mga naman natin. But, okay. At sa hinaharap, ito po ang mangyayari sa ating CO2. Yung number one, namumuna na pangunahing greenhouse gas na tinatawag, ay patuloy na tataas pa sa hinaharap. Ito po ay in the next 100 years. So ano po ang mangyayari sa temperatura? Ito ang present, ito tayo ngayon. So in the next 100 years, makikita natin, pwede yung tumaas ng abot pa sa 5 degrees centigrade on the average. Tataas ng gano'n. Paano po? Maliwala, 5 degrees. Ano yun? 5 degrees. Di ba nang pag-isip ko kanina umaga, 22 degrees. Mamaya mga alas 2, 32 degrees. In one day, mararanasan ko yung 10 degrees. Eh, hindi naman ako naapektuhan. Di ba? Well, wag po tayong malinlang na parang maliit, 5 degrees. Yan po kasi average ng temperatura ng buong mundo. Ibig sabihin, kung baga sa parang tao, parang pag kinunan ka ng temperature, di po ba, pag lumampas sa 38 degrees, yung may lagdat ka na, 39, 40, eh di ba, 1-2 degrees lang yun, pero ang laki ng epekto sa katawan nyo. Para kumbensi yan. Parang ito yung temperatura ng mundo na tataas ng ganun kalaki in the future. Ito po yung mga larawan lamang na maaari mag-in temperatura natin. Ito kasi yung tinatawag na low scenario. Kung gagawin natin, ang pwede natin magawa. Ito yung high scenario kung tayo magpapatuloy sa ating pamumuhay sa ngayon ay talagang painit ng painit ang ating klima. So medyo, kung bibilisan po natin ang konti at in the interest of time, hindi lang po yan, pati ang ulan ay mas lalong hihigit ang pag-ulan. Yung dami at lakas ng ulan. Yan po ang isang projection para din yung nagpapakuluan ng tubig, nagkakaroon ng water vapor. Yung water vapor, pag dumami sa atmosphere, yan yung ulan, babagsak yan. So mas malakas yung ulan kasi mas maraming tubig ang tumataas papunta sa alapa. So yung sea level, level ng ating dagat, pwedeng tumaas din yan. Sa ibang mga senaryo, halos 1 metro pwedeng itaas. At ganun pa rin, pag-umulan ng problema yan, kagaya ng mga storm surge, syempre, mas tataas yung surge na yun. Pag tumaas ang sea level, yung pagbaha sa mga coastal areas, mas lalong gagrabe. So, kaya, sabi po malito, skip ko na to. Ito po yung isang data, yung sa Greenland dito, noong 1992, ito yung cover ng ice. Noong 2002, 10 years later, yung puti, kita po natin na 20% mas ang nawawala doon sa yelo. So, natutunaw ng mas mabilis yung yelo. Ngayon, kumusta naman ang Pilipinas? Ano kaya ang pwede mangyari sa ating bansa dito sa Pilipinas? Ito yung data na nagpapakita, nagpapakita na pwedeng mas lalong maging mataas din ang temperatura ng ating bansa. Kaya rin sa buong mundo, again, in the next 100 years. So, ito po yung mga computer projections na tinatawag. Ang ating temperature, mas iinit. Pag summer, ito yung March, April, May, June, July, August. So, mas magiging mainit sa summer. At kahit naman hindi summer, mas magiging mainit din. Pero pag tag-ulan, ito po ang pansinin natin,
pag March, April, May, 2050 yan, in the year 2050, ayon sa mga computer simulation, ang ating ulan ay mas magiging kokonti kaysa ngayon. So pag summer, na kailangan natin ng ulan, mas kumukonti ang ulan. So tagtuyot ang babagsakan. Pag naman tag-ulan na, June, July, August, na kailangan natin ng ulan, ayan naman, positive. Ibig sabihin, mas malaki kaysa ngayon. So, mas maraming ulan pag tag-ulan. Mas kukunti ang ulan pag tag-tuyot. Kaya, yun po yung tinatawag minsan natin sa English na double whammy. Parang dalawang beses ka tinamaan. Pag summer, wala ka ng tubig, wala pang ulan. Pag naman sobrang ulan, mas dumami naman ang ulan. So, yung mga pagbabaha, kagaya ng mga ganong disasters, ay mas maaaring maging maliit. Pag tinignan natin sa climate change sa website, yung po bang mga nagsasearch sa Google, bala naman natin ngayon, uso-uso na itong Google search. Magugulat tayo na sa buong mundo, ang pinakamarami nagsasearch ay mga Pilipino. Ito po yung Google Trends lamang. Google Trends. No? Tinignan ko lamang sa Google Trends kung ano yung mga, saan nanggagaling yung search sa web. At nagulat ako na yung palang Pilipino ang pinaka-interesado sa paksang climate change. Dahil nga siguro, tayo ay binabagyo taon-taon. Ayon na rin sa mga pag-aaral, kung wala tayong gagawin, ay up to 7% ng tinatawag na GDP, Gross Domestic Product, ay pwede mawala as a result of climate change. Ito po yung Asian Development Bank study. Ang yield ng palay ay pwedeng bumagsak ng kalahati. Again, in the next 100 years, matagal pa yan. Pero, dahan-dahan yan. Pero, again, kung wala tayong gagawin, pwedeng gano'n na mangyari sa ating palay. Ito po ay gano'n din. 2050 naman ito. At buong Asia ito, ay ng Pilipinas, up to 27%, about a quarter, ng yield ng rice ay pwedeng bumagsak. Siya po maliit ito, pero ito yung mga dami ng Pilipino na pwede maapektuhan ng sea level rise ng 1 meter. Pag isang metro at tinaas ng dagat, ay lumang pag-aaral na ito, pero sa lumang pag-aaral na yan, up to 2 million Filipinos ay pwedeng at risk o pwede maapektuhan nung pagtaas na yon ng dagat. Kasi marami po sa kababayan natin nakatira sa tabing dagat. Hindi natin makita rin din sa San Pedro dahil nantak tayo. Lupa ang nakapaligid sa atin. Pero doon lang sa may Manila Bay, sa Cavite, Batangas, I'm sure nakakarating kayo dyan sa mga lugar na yan. Maraming tao nakatira halos sa zero sea level, halos katabi ng dagat. So ano po ang pwede natin gawin sa mga bagay nito? Anong pwede natin maging response sa climate change? Marami rin namang ginagawa ang mga scientists. For example, sa Erie, ang kanilang pinag-aaralan ay yung mga palay na varieties na pwedeng lumubog sa tubig kahit ng higit 2 linggo. Ito yung mga tawag na submarine rice. No? Kahit 2 weeks mong tabunan ng tubig yan, bumaha halimbawa, buhay pa rin sila. Hindi kagaya ng ibang variety, after 17 days yan, after 17 days, patay sila. Hindi maganda yan pag bumaha. Kung palaging binabaha yung mga lugar, nagde-develop sila ng mga varieties na pwede mag-survive. No? Even 2 weeks no, na binabaha. But even without climate change, pansinin natin, huwag na natin pag-usapan yung global warming. Sa ngayon pa lang, kitang-kita natin na ang ating bansa naman ay affected na rin ng bagyo every year. Kahit walang climate change. And so, kailangan natin mag-adapt even doon sa tinatawag ng current climate. Yung klima ngayon, huwag natin pag-usapan yung 100 years from now. No, ngayon pa lang, marami na tayong nararanasan. At pag ginawa natin yan, we can prepare as well for the future climate. Ayon sa ADB rin, Asian Development Bank, pag tayo ay nag-adapt ngayon, gumasta tayo at nag-adapt, ngayon, balang araw, mas malaking benefits na makukuha natin kaysa kung hindi tayo ngayon maghahanda sa bagay na ito. Yan ang ibig sabihin po nito. Maraming ginagawa ngayon sa Pilipinas. Example lang po ito para maka-idea kayo. For example, meron tayong mga wind farm na tinatawag. Ito ay sa Baguio. Meron din ngayon sa Burgos na tinatayo. Mas malaki pa dito sa nauna, yung kauna-unahan. Pero meron pang mas malaking tinatayo. At ito po hindi gumagasa ng fossil fuel. No? Kasi nga, wind yan. Hangin ang ginagamit, hindi gasolina.
Pagtatanim ng puno, mahalaga po yan. Pag nagtatanim tayo ng puno, ma-absorb yan ng CO2 na tinatawag. Siguro yung mga high school student dito or college student, tanda pa yung formula ng photosynthesis, di ba? Yung CO2, carbon dioxide, plus, di ba? Plus H2O equals C6H12O6. Kung naalala nyo, plus oxygen. Ayun po yung carbohydrates at oxygen. Pero ang ginagamit ay CO2, carbon dioxide, para ito ay maging carbohydrates. Ngayon, parang bilang mga Kristiyano, ito po yung tanong naman natin, bakit naman nagkaganon? Bakit tayo bumagsak sa ganitong marami tayong problema sa kalikasan? Bilang mga mananampalataya, alam natin na ang ultimate source nito ay dahil pumasok ang kasalanan. Diba? Dahil sa pagpasok ng kasalanan, because man is sinful, ano ang nangyari? Nagkaroon ng, sabihin natin, change, o nagkaroon ng radical change, yung kanyang kaugnayan sa kalikasan. Dahil pumasok ang greed, selfishness, pride, dahil dyan, ay nagkaroon ng tinatawag na manifest ito sa tinatawag na consumerism and materialism. Yan ang pinaka naging epekto niya. Hindi tayo makontento sa mga bagay-bagay at ang gusto natin, palagi meron tayo bagay na bago. Diba? Kaya yung po ang main na trust ng advertisement. Meron ka ng cellphone. Pero pag nakita mo lumabas sa television, yung patalastas sa mas bagong cellphone, eh di pa parang yung cellphone mo nagmumukhang luma. So yun ang trust nila eh. Para kang ma-feel na hindi kumpleto ang buhay mo kung wala kang latest smartphone. Diba? Kaya, oo nga, no? Pag isa, pag birthday mo na, sige na, happy daddy, pagta mo na yung cellphone ko. Kahit minsan bago-bago pa, no? Yun yung tinatawag natin, consumerism, materialism. Ang ating ekonomiya ngayon ay, in a sense, nakaangkat doon sa demand ng consumers. So, the more demand, the more natatakbo yung business. Kaya, ang ginagawa ng advertisement ngayon, ay tayo ay kinukumbinsi na bumili ng bumili. Bakit hindi tayo against yan sa mga material things? Hindi yan masama by itself. May cellphone din tayo, gumagamit tayo ng teknolohiya, pero pag nasobrahan, yan ang problema. At yan ang gusto natin iwasan bilang mga mananampalataya. Alam natin, 2 Timothy 3:1, in the last days, men will be self-lovers, money lovers, boasters, proud. At nagsimula na yan. Of course, dumating ang Panginoon, last days na yon. Pero parang lumala. No? Mas lalong nagiging materialistic ang ating lipunan. At yan ang epekto ay itong ating nararanasan. Covetousness leads to envy and wanting more and more. Okay, more and more. Ito halimbawa, hindi masyadong malinaw, pero siguro yung kabila na lang pakikita ko sa inyo para mas malinaw ito. Ayan. Makikita natin yung consumerism na ito dito. Ang kada Pilipino ay nag-i-emit o nagbubuga ng greenhouse gas around 2 tons per year. 2 tons per year. Pero ang isang Amerikano, 20 tons halos per year. So ang kada Amerikano, 10 times more ang ina-add sa tinatawag na greenhouse gases. Kasi yung lifestyle nila ay, of course, mas mayaman kaysa atin. Pero sino rito gusto maging Amerikano? Sino gusto pumunta sa Amerika? Siguro kung naka-advertise sa labas, Sunday morning, 9:30, how to get to America, siguro puno-puno itong hall na ito. Siguro hindi natin mapigil ang dami ng tao na gusto pumasok. Eh, lahat ng tao gusto maging Amerikano. So, ang gusto ng mga tao ngayon, ang gusto ng mga tao na nandito ngayon, gusto nila makarating dito. Ayun. Ay, kaya yan ang nagiging goal ng bawat isa ngayon. Na yung lifestyle nila mas maging kagaya ng isang Amerikano. Kaya, yan ang pwede mangyari. Tayo ngayon ay pumupunta dito. Yun ang gusto natin mangyari. But, alam naman natin, balik tayo sa sanhi ng lahat ng ito. Nasira ang ating kaugnayan sa Diyos una sa lahat, pero nasira din ang kaugnayan ng tao sa creation. Dati, creation is for the glory of God.
Sabi ng Panginoon, linangin nyo, linangin ang halamanan. Pero dahil sa kasalanan, inalipin natin yung kalikasan. Kaya nga ginamit natin siya ngayon para sa mga pansarili nating mga nais. So the environmental crisis, kung titingnan natin, is really a spiritual crisis. Reflection lamang ito ng fallenness ng tao. This is but one manifestation na tayo yung makasalanan bilang mga tao. And therefore, lastly, what is my responsibility? Ano kaya yung pwede kong gawin bilang isang Kristiyano, isang mananampalataya? The Christian is a steward. Ito ang ating kailangan ma-realize. Ang isang tao ay isang pinagkatiwalaan lamang. It is based on the concept na lahat ng nasa atin ay nanggaling lamang sa Diyos. At yan ay ang ating paniwala bilang soberano ng Diyos. Siya ang lumalang, siya ang nagkaloob. And therefore, lahat ng ating pinakamasa ay sa Kanya at pinagkatiwala sa atin. Dahil dito, alam natin na Kanya ang lahat ng mga bagay. At pinahiram lamang sa atin ito. Kaya nga, steward tayo. Katiwala na hindi tayo may-ari ng mga bagay na ating pinakamasa. We are not owners, but caretakers. And therefore, we will be held accountable for what we do doon sa mga pinagkatiwala sa atin. Kasama na yung kalikasan, yung mundo, yung mga material na bagay na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Okay, and then finally, Pastor, ano bang magagawa ko? Ang bigat naman ng problema mo, climate change, greenhouse gas, global warming. Meron ba akong maitutulog dyan? Okay, yes, meron. Well, may nagsasabi, think globally, but act locally. Di ba? Okay, magandang isipin, global warming. Yung mga iba kasi, isip lang ng isip, thinking only, pero wala silang acting. Yung iba naman, acting lang. Walang thinking. Di ba? Sana rin yun. Kasi pag puro action, pwede ang mangyari, lalo tayong makasama. Lalong lumala ang problema, dahil action tayo ng action, maaaring sana naman. Kasi halimbawa niyan, dito sa expressway, noon, ewan ko kung hanggang ngayon, pwede nyo mapapansin, meron mga nagtanim dyan, maraming puno mahogany. Maganda yung puno, maganda yung mahogany. Pero di ba, ang problema niya, pag tumanda ang puno na yan, napakatigas ng bunga niya. Kung nakita niyo na ang bunga ng mahogany. Di ba? Ganito kalaki yan, na matigas, na pag tinamaan ka sa ulo, pwede kang mamatay. Kaya isipin nyo, kung meron mabilis na kotse kumaandar 100 kilometers per hour, babagsak ka ng puno na yun. Anong bunga na yun? Pwede makasama. So maganda, naisip. Pero parang kulang sa thinking. Di ba? Yung programa na yun. Baka kailangan magpuri ng puno o itanim, lalo sa ganyang mga lugar na delikado, may dumadaan o hindi. Okay? Example lang yun. Bagamat napakaganda ng magtanim nga ng puno. At ito ang napaka-practical na pwede natin magawa, mga kapatid. Do not be wasteful. Remember, you leave a footprint. Yung ating papel, saan ba nanggaling ang papel? Sa National Bookstore? Yes, sa National Bookstore na yung galing. Pero saan ang galing yung papel na nasa National Bookstore? Sa puno. Marami nang hindi nakakaalam na yung papel ay galing sa pulp and paper, tawag yan. Yung mga puno na maganda yung kanilang mga fibers, ito yung ginagamit sa papel. So, pag gamit ka ng papel, sinasayang mo yung papel, mas maraming puno pinuputol. Mas maraming puno pinuputol. Mas maraming puno na masisira at yung tinatawag na greenhouse gas, carbon dioxide especially, paiinit yan. Maglalagi ka kasi ng fossil fuel, sasakay yung troso sa truck, fossil fuel na naman. Kaya ginagawa namin sa office, for example, pag gumamit kami ng papel, hindi namin pinapabayaan. Tapon agad. Kasi minsan yung kabila ng papel, malinis pa naman. Pwede mag-print ulit doon. Better still, huwag kang mag-print kung hindi naman kinakailangan. So, hanggang maaari, binira ka mag-print. Kasi, yun na, may email naman. So, email mo na lang, basahin mo na sa computer, save mo, pero huwag mo nang i-print hanggang maaari. So, practical yan na pwedeng gawin. Sa pagaling ang tubig, ang tubig natin, syempre, nasa gripo yan. Pero isipin natin sa pananggaling yan, di ba? Pwedeng Angat River, Angat Dam pananggaling yan, kinonvey yan. Paano ba yung nakakarating sa inyong mga gripo?
Eh, may mga makina, fossil fuel, pumps na nagbubuga niyan. Tapos at the same time, malaki ng problema natin sa kawalan ng tubig. Pagkat yun, so maging matipid tayo. Kung hindi, ay lahat yan may pinanggagalingan. At lahat yan nagpo-consume kalimitan ng energy. Lalo na yung mga bottled water. Again, talaga sa bottled water, mahalaga yan. Pero, maging matipid din tayo dahil bottling itself ay merong katabit na cost yan. Food production, pag tayo kain na tayo, nagsasayang ng pagkain, eh yung mga fertilizer, number one yung nag-iibig ng nitrous oxide, nitrogen fertilizer. Pwede nitrous oxide, napaka-potent greenhouse gas. Mas makapangyarihan pa yan, mas malakas ang epekto niyan kaysa carbon dioxide. Pag nagsasayang ka ng palay, saan ba nagagaling ang palay? Yung paddy fields, yung flooded rice cultivation, yan ang isang leading source ng methane naman, CH4. Kasi pag nakalubog yung lupa, napuproduce ng methane yan, anaerobic respiration ng tawag, walang oxygen kasi, nagiging methane. Yung methane, mas makapangyarihan din kaysa carbon dioxide molecule. So, pag nagsasayang ng palay, ayun ang epekto. And finally, of course, fossil fuels, power. So, kailangan maging judicious ng paggamit natin ng sasakyan, even mga air conditioning and others, kasi nagko-consume yan na fossil fuel. So, yun yung mga practical tips on what we can do. Be aware of the issues. Kaya itong ating hamon sa inyo, dahil an ignorant Christian is not a good salt and light of the world. Eh, kung wala kang alam-alam, alam mo lahat ng mga nag-engage in itong mga issues, mga, yung iba, nakakala ng mga di mananampalataya lamang may kaugnayan dito. Eh, ano mga mananampalataya? Mas malakas sa kaugnayan natin. Kasi mas malakas ang saligan ng ating environmental conservationism. And that is the Bible itself. Nagbigay ng mandato that we eat, that we heal the garden, in short, that we protect and conserve God's creation as stewards. Ito mga halimbawa, planting trees, absorb CO2, kanina nabanggit ko na yan. Another example, yung methane from piggery. Ito yung mga ginagawa na, mga practical na ginagawa sa ngayon, na tinatrap yung methane sa halip na i-release sa atmosphere yung methane. Diba, galing sa piggery, tinatrap yung methane na yan, ginagawang fuel. Pwede kasi yung methane gas maging source of power para hindi mainit as methane. Oops. Balance is essential. I understand that, of course. No? Sabi nito isa, Satan attempts to redirect the church's primary focus from evangelism to environmentalism. Sabi dito ang gusto natin. Hindi natin gusto na itong church ninyo ay huwag nang mag-evangelize, maging environmentalist na lang tayo lahat. Hindi po yun ang mensahe natin, no? Ang mensahe natin, let's be aware of the issues. But bilang stewards ng ating Panginoon, we have a duty to God na pangalagaan din ang ating kalikasan. So kasama yun sa ating mga tungkulin bilang mga tao. And finally, the future is bright. Bilang mananampalataya, alam natin, Romans 8:19, quote ko lamang, itong talata nito, for the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subjected it in hope, that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. So in short, darating ang panahon na paglaya natin bilang mananampalataya at the last days, this heaven and earth, itong ating mundo, will be recreated by God. At pag dumating ang panahon na yan, yung creation na ngayon ay na subject sa bondage will now be free to really serve God, just like us, pag dumating na yung bagong langit at bagong lupa. So with that, Pastor, I think we have a few minutes for open forum, or kung may mga katanungan kayo, paglilinaw, suggestions, they are all very welcome. Okay. Medyo kinonsize na ng gusto ni Pastor Rodel yung presentation para sa inyong para meron tayong time para sa question and answer. No? So kung meron kayong mga tanong, no,
kinalaman dito sa ating paksa na climate change, global warming, ano ba yung maging attitude natin bilang mga Christian, pwede tayong, oras pa tayo para sa pagtatanong na yan. At siguro ako, Pastor, magtatanong sa'yo. Yung pinabanggit nyo na ang pinakamalaking nagpo-produce ng anong tawag, emission ngayon, di ba? At siguro sumisira ng ating klima ay ang mga Amerikano, di ba? Dahil sa kanilang lifestyle. Wala naman siguro magkano rito, kaya okay lang. Pasensya, may nagkano. Sila ba naapektuhan ng global warming o climate change o talagang tayo, mga Pilipino, na malapit sa Pacific Ocean, siyang nagre-reflect ng kanilang lifestyle? Ganun ba yun? O meron din silang nararamdaman kaya hindi naman nila, marami sa kanila hindi naniniwala sa climate change, di ba? Kasi Pastor, no? Kasi of course, number one, mas mayaman silang bansa kumpara sa atin. Bilang mas mayamang bansa, pag umilit sa kanila, anong gagawin nila? Madali lang yan. Taas mo ng konti yung aircon. Lahat ng bahay nila may aircon, halos lahat, no? Tayo, hindi gano'n. For example, ang isang bagyo, pag tumama sa Japan, kasi lakas, nang tumama sa Pilipinas, pag tumama sa Japan yun, halos wala mamamatay. Mayaman sila eh. Handang-handa sila. Lahat ng facilities nasa kanila. Pero pag tumama yung same bagyo sa atin, daan-daan na mamamatay. So, in short, Pastor, tama yung sabi ko, bagamat maapektuhan din sila, meron silang yaman at pamamaraan para maka-cope sa tinatawag na pagbabago. Tayo naman, marami sa ating mga kababayan ay mahirap na mahirap lamang. At in fact, nakatira sa mga lugar na dapat sana walang nakatira. Di ba, uso yung may mga nakatira sa ilalim ng tulay, sa tabi ng dagat, tabi ng ilog, yung ilog na yun, doon dadaan yung baha. Kaya sa Amerika, bawal na bawal yan. Hindi ka pwede tumira doon. At since mayaman naman sila, kaya kapatirahin sa isang lugar na hindi delikado. Kaya sa atin, sa mga estero, ang dami nakatira. So yung mga mahihirap na kababayan, sila mismo yung pwedeng tamaan. Kaya, tama yung sabi ng Pastor, bagamat sila ang boss nito, yung mga mayamang bansa, yung mga mahirap na bansa tulad natin, tayo naman ang tatamaan ng epekto ng climate change. Kaya in some ways, meron doon unfairness in some way. pangalawang tanong ko, Pastor. So, lumalabas po na itong Yolanda na tumama sa ating bansa, di ba nakamalang Nobyembre, ay talagang may kinalaman sa pag-init ng ating mundo. Yan, tanong na yan, Pastor, actually, mahirap na sagutin. No? Kasi yung single event, kagaya ng isang malakas na bagyo, ay hindi para conclusively mapapatunayan natin na dahil na nga sa climate change. Kasi noong unang panahon, like 100 years ago, ay meron din daw ganun kalakas na bagyo na tumama dyan din sa lugar na yan, kung yung nabalitaan yung balitang yun. So, maaari na hindi climate change. Pero, maalakas din ang sabihin natin na posible rin na climate change. Kasi ito eksakto yung pinopredict o pinoproject ng climate change. Mas magiging malakas ang bagyo o kaya mas malimit ang mga kagaya ng Pastor, La Nina, El Nino, at ito mga bagyo, tropical cyclones, ay mas magiging malakas. So consistent siya sa inaasahan sa climate change. So in short, yes and no, we can say. Kaya naman po, si Amelita. Pastor, yung po, sa domestic na, sa bahay. Like for example, di ba, may mga ililito tayo na back to nature, hindi nagpagamit ng plastic, mga basket na gawa sa natural na So, yun ba'y makakakontribute tayo kung sa bahay pa lang, nagsisegregate na tayo ng mga waste natin, tapos yun ay binabangon at hindi yung mga plastic ang gagamitin. Ito po ba'y may effect yan kung sakaling tayo mismo ng mga consumer ay aware tayo dun sa mga basic na kaya natin gawin o contribute doon. Tapos ang isa pa po, di po ba'y sa LGU level, katulad ng sa Los Baños, ay may polisiya sila na ipa-priority nila or ibaban na nila ang paggamit ng mga plastic sa natural. So, dito sa San Pedro din, bawal na rin gumamit ng, actually plastic bag lang tawag.
Lagi yan. Pero yung mga plastic na, ano, kasi pag bibili ka ng isda, eh, kailangan pa rin ng plastic. Pero basta, Well, ang masasabi ko lang po dyan, talagang yung segregation ang makahalaga ng waste. Yung composting, kung meron ka na kahit maliit na yard, napakahalaga po niyan. In fact, sa amin, si Heidi, ay halos, nabili, wala na rin tinatapong basura na kinukolekta, no? Dahil doon sa aming pakura, lagay na sila ng compost doon. Dahil based on data and statistics, more than half, or at least half, of our household waste are organic. In other words, pwedeng ma-decompose yan doon na sa ating pakuran. Kaya kung meron tayong facility na gano'n, mas the best po yan. Kaya kami halos konti-konti na lang yung kinukolekta sa amin bahay ng mga basura. Doon naman po sa case ng plastic versus paper, ay parang in general na okay yung papel kaysa plastic. Pero yan po palagi ko kailangan pa ng mas masusing pag-aaral. Kasi yung kasing na papel galing naman sa puno. Okay, so the more paper ang gamitin natin, the more puno po patuloy. Now, kung pinagagalingan ng papel na yun ay yung sustainably managed forest, that means kada putol, tanim agad, okay po yan, no problema. Pero kung pinagagalingan ng papel na yun ay yung mga punong pinutol na hindi na dinamnan, ay baka ganun din ang suma. So, meron pong isang approach dyan, ang tawag ng mga scientists ay life cycle analysis. Pag-aralan mo yung buong simula sa production, transport, hanggang sa yung end of life na ang gagawin doon sa material na yun. Kaya doon sa paper versus plastic, parang hindi po ako makasagot dyan ng talaga final answer. Para sa akin, it's something that needs to be studied. Kasi isang estudyante ko sa UP, yun ang pinagawa ko na parang maliit. Yan ang kanyang sinabit na maliit na paper. Ito lumalabas sa pag-aaral niya, talagang may pros and cons. Kagaya po sa transport, pag transport ng plastic pala, mas konting truck ang kailangan kasi mas pigpig yan. Pag papel, kung ilang dami ng truck ang kailangan sa same volume of paper. Not to mention the fact na yung paper, pagkagamit mo, tapon agad. Yung plastic, pwede mong gamitin ulit-ulit. So therefore, to be honest, hindi ko pa, ako personally, hindi ko alam yung sagot po dyan. Pastor, siguro isa sa mga mas madalas nating napapansin ngayon sa bansa natin at maaaring babalitan na rin natin sa ibang bansa na tulad ng mga South America, Guatemala, na gumabaha lagi. Yeah. No? At actually dito sa San Pedro, talagang nabaha na ngayon. No? Ano kaya? May kinalaman pa rin po ba ito sa klima, sa climate change, sa global warming? Posible. Yung mga dating hindi binabahang lugar at binabahan, ngayon ay binabahan. Posible, Pastor, kasi nga, projection ay mas maulan. So, ito na lang, makita natin, siyempre, mas malakas ang baha. But on the other hand, pero kung sabi niya tawag na compounding factor, kasi ngayon, marami rin real estate development na yung dating mga daanan ng tubig ay pinasukan na rin ng mga bahay, pinakpa na yung mga dating ilog. At the same time, naging pavement o naging konkreto, dati lupa yan, yung lupa nag-absorb ng tubig yan, since yun, naging konkreto na lahat, hindi na ma-absorb, diretso ka agad sa so, kaya Pastor, yun kailangan pag-aralan yung mabuti. Ito ba sanhin ng climate or sanhin ito nung tinatawag natin poor planning and sabihin natin man-cost itong mga pangyayari. So, Pastor, kung halimbawa doon sa presentation ninyo kanina, wala tayong gagawin at magpapatuloy ang pag-init ng mundo sa mga susunod na mga taon, posible bang matulong lahat ng yelo sa North Pole o sa South Pole? Maniwala ko kasi sabi naman ng Panginoon may rainbow. Kasi natunaw yun, parang Noah's flood na tayo. Sabi naman ng Panginoon, hindi naman kakarating doon. So palagi ko matatauhan naman yung mga tao na gagawa ng paraan para hindi na makarating doon sa punto na yun. Kasi Pastor, talagang posible yan. Pag natunaw yung mga yelo na yun, kasi alam niyo naman, maraming tubig sa lupa. So pag natunaw lahat yung yelo na yun, yung buong mundo talaga, kaya talagang tayo naniniwala sa Noah's flood, no? Kasi talagang pag natunaw lahat yun, talagang Noah's flood ang mangyayari, makakakunan tayo lahat. And therefore, nangako naman ng Panginoon na hindi na darating doon. So, I believe at some point, ang tao ay gagawa rin ng paraan na hindi naman makarating sa tuluyang patunaw lahat. Okay. Good morning. Good morning. Ayun kasi sa NWRB, National Water Regulatory Board, Yes. na yung Laguna ay limit na lang magkaroon ng liquid. Yes. Kasi doon po sa fault line, part din po yan ng global
warming. Kasi yung level din po ng tubig kasi dito sa bumababa din. And then nagkaroon din po ng fault line. Kung part po Madalas ng na po, global nagkaroon kasi po ng additional mga fault line eh. Dati phase 6. Ngayon meron na sa phase 4 sa harmony. ganun po. Downwards to something mo ganyan. Nice. Nakate dito, pero ba? Masalamat tayo dito sa atin. Dito sa, itong aming phase 1, mapalad kami. Wala. Wala tayo. Ngayon meron ng phase 4 na detect. Salamat po. Pwede po kasi geologic, tinatawag na geologic hazards. Yun po yung fault line, earthquakes, volcano. Ay, yan naman po yung kakaibang issue. Hindi po yung climate change. Yan po yung geological. So, yan po yung lindol, tectonic plates, volcano, eruption of the sun. So, hindi po yan nalinis sa climate. Pero pwede po lumala dahil sa climate. Example po, Bicol, Albay. Yung ngayon, geologic. Pero pag dumating ang pagputok at nagkaroon ng lava, nagkaroon din sa pinatubo, kung mas malakas yung ulan, yung mga lava na yun ng trap, mas matindi po ang pag-uusong sa baba. So pwede po mas lumala yung isang geologic, for example, disaster or phenomenon, ay mas lumala dahil yung klima ay papatong doon sa disaster na nangyari, for example, earthquake o kaya lalo din volcanic. Tapos maraming talaga nakakaan, parang naging problema natin yung ating ozone layer daw na yung butas. Ano po ba ang sitwasyon ngayon? Butas pa ba o natakpan na? At ano yung may kinalaman pa rin ito sa global warming? Yung po ay ibang issue yung natawag na ozone depletion. Ito naman yung mga ozone depleting substances. Kaya po nung unang panahon yung freon ating nilalagay sa mga aircon. Diba? Pinagbawal na po ang freon dahil nakakabutas na yan ng ozone. At pag nabutas po kasi yun, tumataas ang cases ng skin cancer, yung mga sa mata, yung mga katarata, yung po epekto nun eh. So kaya nagkasundo ang global community doon sa tinatawag na Vienna Convention at nagkaroon ng tinatawag na Montreal Protocol na kontrolin nga itong mga ozone depleting substances. At fortunately, again, by God's grace na rin, dahan-dahan, pastor, nakita nila, dahan-dahan na repair yung ozone hole na yun. Kaya sana, ganoon din ang mangyari sa greenhouse gases. Magkasundo ang global community para dahan-dahan ipakontrol itong greenhouse gases. Okay. Pangalan nila? Jomari. Yan, buti, mga kabataan na nagtanong. Ano? So, marinig ang boses naman ng ating mga kabataan. Yung tanong po yung tungkol sa greenhouse effect. Since epekto po ito ng carbon dioxide, posible po bang ang carbon dioxide ay may split at may split po yung oxygen from carbon, parang mapakalibangan na lang po yung oxygen. May possible po bang mapaghiwalay mo? Posible yan. Dahil araw-araw yan ang ginagawa ng mga halaman. Di ba? The process of photosynthesis. Kaya nang alam natin, CO2, di ba? Plus tubig. Pag process, lalabas yung carbohydrates at saka oxygen as a byproduct. Yung nga lang, hindi ko na maalala kung saan exactly nanggaling yung oxygen na yun, yung ba sa CO2 o doon sa water. Hindi ko na maalala yung aking alala. Yung matawag yan, Krebs cycle. May follow-up yata si Jomari. Tsaka yung, ano po, sa carbon monoxide, posible din po. Yan ang hindi ko alam. Yung carbon monoxide kasi is another story. Hindi ko alam kung ito yung nagagamit ng mga halaman. As far as I know, wala akong alam eh. Kung yan ay nakakasama sa yung nahahati. Ibig sabihin, no? Carbon and oxygen. Hindi ko alam, Jomar. Okay, ito tayo kay hindi lang, kay Kuya Malo. May tinalaman ko daw yung pagkaano na gano'n. Basta kasi tayo lahat meron tayong septic tank ano. At hindi ba meron tayo, I mean, pasinga ba? Opo, septic tank. So yung, sabi nyo kasi sa in-illustrate nyo kanina, may nag-compute siya ng weighted gas, yung mga waste na dumi natin. Diba? Opo. Oh, so kung pala, pwede pala natin gawing fuel pala yun, kung marunong lang tayo. Tama po yan. Kasi po yung Para hindi na mag-ibig sa speed. ang ginagawa na po yan, yung po ating mga yung basura, yung tamang ating kapalitan ng basura, yung po kasing landfill, ang isa sa mga sakit ng methane emission, actually yung landfill. So, kasi yung mga landfill ay pinagbubugayan ng methane. So, sa Payatas, di po ba, merong project yan, kung may maalala, tinatrap yung methane na yon para mag-produce ng electricity, salit na ibugayan sa atmosphere. So, lahat po ng dumi ng baka, pag nabubulong yan, yung methane niya, may amoy, pwede po i-trap yan, baboy, piggery,
na trapo yan ang gagawing fuel. Yan po, napakagandang Human waste. yung human waste po palagi po, alam mo po yung ating inilalabas pag medyo nag-iibama ko eh. Meron yan, hindi ko pa muna a-analyze yan. Pero naman ano eh, yung bukas mo siya ng septic tank, idala siya sa loob, biglang nag-iab eh. Tama po, So, ayan. di yung nagpaproduce ng methane gas. Malagay po po, kasi lahat naman ang dumi, di ba? Baka, hayop, siguro yung tao, ganun din. Pwede natin gawin ano yan. Sobrang baho eh, nagkapoy. Sige, si Bipo. Basta, Okay, right? Meron yan. Sir, ano po lang yung paggamit po ng mga LED na LED. mga lumalabas po ngayon na marami pong ilalabas ngayon sa market mga LED na nakakatulong daw po sa conservation ng energy. Totoo po ba? Totoo yan. Sa halip na gumamit tayo ng incandescent bulb, mas maganda yung mga CFL, yung compact fluorescent lamp. Yan ay sa pinakasimple paraan na makatulong tayo sa issue ng climate change. On the other hand, mas mahal yan, I understand, pero mas mahaba naman ang buhay. But recently, lumabas yung LED na even longer life than CFL. Yung nga lang, mas mahal rin, siyempre, yung LED. So, kasi last week, nakabili kami ni Heidi for the first time, may isang bumilya kami ng pinaltan na LED. So, paano mang-going na? So, kung suma total, mahaba ang buhay, mas mahal ng konti, baka mas makakamura pa tayo. So, kung kaya natin i-afford yung CFL at LED, I would recommend na mag-shift tayo kaysa doon sa mga incandescent. Lalo na incandescent, yung pinakamalakas gumamit, kumonsumo ng kuryente. Okay. Si Evan, meron na pong tanong. Morning po, Pastor. Morning, Eva. Meron po kasing mga plastic ngayon na starch bases Yes. po, di ba? Biodegradable. Biodegradable plastic. Yes. Ano po nasabi niyo sa mga ibang company na hindi pinapush through? Instead, patuloy pa rin sila gumagamit ng mga papers instead mo sa biodegradable plastic, which is 18 months, pwede na siyang mag-dissolve. Kasi may mga LGUs po na hindi tinitignan yung ganong aspect sa paggamit ng biodegradable plastic. Maganda yung point rin, Evan, buti na banggit mo yan. Nalimutan ko rin sabihin kanina na meron na ng biodegradable plastic. So I think that there's a role na gamitin yan. No? Kasi nga, yung life cycle analysis, tingnan natin, pag-aralan natin, for all we know, baka mas okay pa yan kaysa papel. No? So, again, wala akong nakita ng study pa na gano'n. Pero I'm sure somewhere out there, meron mga ganyang pag-aaral. Okay, pero pa po ba kayo mga gusto itanong? Napaka-interesting itong paksa natin na minsan lang natin ma-invite si Dr. Rodelasco rito eh, no? Okay, si Sarah o ang nanay? Okay. Okay, Venus. Good morning po. Sister. Yung sa akin mga kung ano, kasi bilang natin magkakasimpleng tao, ibangan natin yung pag-grade baka. Yeah. Ngayon ako ang naisip ko na pwede simpleng may grupo bilang nanay, simpleng tao. Kasi balat mo ng pain. Alam ko hindi, okay po. Oo, kasi po, yung parang kumbaga tayo i-impose natin sa mga bata. Yung balat ng candy mo na kain, ito isa mo isa. Ayan. Tama po. Tapos, kung saan makakita ng basurahan. Pulutin. Pulutin. Kasi, yun po yung mga kasama. Pose ng bata ng problema tayo, di ba? Yung pose ng ano, ng global warming. Isa po yun. Kung isang bata, maraming bata, isa po yung Tama po yan kasi kami ni Heidi lungkot na lungkot pag meron nakikita kami mga sasakyan sa kalsada at mga kasunod namin, bigla na nabubukas yung bintana, itatapon yung plastic o ano man, tama po sinabi nyo. Kaya nagpapala yung mga estero natin, hindi naman dahil lang sa animation estero, nagpapakutikik talaga, napakarami na katapang ng plastic sa babarahan, kaya talaga umapa. Tama po yan sinasabi nyo. Okay, meron pa po ba mga gustong pumapo sa pagtatanong? May kinalaman dito sa atin. Kuya Philip. Morning, Pastor. Good morning. Total kayo naman po ang nakakausap ng mga tataos ng opisyal. Ako po ay bilang driver. Ba't tinuhuli mga mausap? Yan, di ba dapat ipatigil na nila yun? Para wala na usap. So, pwede niyo po bang banggitin nyo sa mga natataas? Ayos mo yan. Maganda po yung instruction. Ano suggestion mo? Pahuli? Ano? Pagigil? Yung diesel. Hindi sir, hindi na tayo. Ano ba yun?
Ngayon po kasi, given ata ng masakyan, 90% ng total demand sa Pilipinas, diesel. Kaya, ang dami gumagamit. So, meron daw pong mga tinatawag na bagong mga makina na diesel na malinis din. Pero yung nga lang, baka hindi pa nakakatigo sa atin. For example, yung mga mamahaling Porsche, Mercedes, at saka iba pa, ay meron ng mga model na diesel, pero parang gasolina sa linis. Pero yun na nga po, mukhang hindi pa nakakarating sa ating mga truck, bus, ang dumi pa rin ang nakikita natin. Basta sa pag-involve po ninyo sa international community sa climate change, meron na po bang malaking pagbabago na nangyayari ngayon na dahil po sa pagsulong nitong ginagawa? Yeah. Meron naman pastor, meron talaga, pero yun nga lang, medyo mabagal. Yun ang pinakatakutan. Kasi pabilis na pabilis yung pagbabago, pero yung negotiation ay matindi pa rin ang pagkatalo ng US, China, nag-aaway-aaway sila kung sinong unang mag-reduce ng kanilang mga emission. So sa ngayon, medyo masyado pang magulo yung negosasyon. Kaya hindi malaman kung magkakasundo ba ang international community. Sana na, pag-pwede natin na magkaroon sila ng kasunduan. Okay, siya Nina. Sa mga negosasyon na yun, siyempre meron kong maapektuhan. Ano yung mga ititigil, ano yung pwede lang dito. So ano po ba yun for awareness lang sa atin? Wala naman po talaga titigil, pero kaya po na nabanggit ko dito, yung mga gawang mga ganon, pwede po natin i-promote. Magkatayin ng puno, magpipipid na magamit ng CMR, LED, magamit ng methane to convert. Lahat po yun ay pwede gawin. Ang mabigat ngayon kasi ay pag nagkaroon ng limit ang kada bansa, kunwari po Amerika, kaya ayaw nila sumali sa kasunduan. Pag kasi nagkaroon ng limit, ang tingin nila, yung ekonomiya nila maapektuhan. So pag naapektuhan yung ekonomiya nila, bababa ang standard nila. Kaya minsan ka ang biruan, yung mga Amerikano na bawa, tatlo yung Porsche, magiging dalawa na lang, kawawa naman ba, dalawa na lang Porsche na. Hindi nila alam yung mga bansa kagaya ng Pilipinas, ay kahit isa ka, hindi bisa tayo mga-afford. So, yun po ang dilemma dito. Kaya yung mga mayayamang bansa ayaw pumayag kasi maapektuhan ang kanila sa tingin nila yung kanilang economic competitiveness, living standards. In short, balik tayo sa consumerism, materialism, selfishness, greed. So yun yung ugat na kaya hindi magkasundo. Kasi pare-pareho ayaw maapektuhan ang kanilang lifestyle, yung kanilang economy. Pasok? So, last year? Okay? Meron ka. Sige, pagbigyan na natin. Basta, pag-isa-isa na naman ako. Siguro si Gilbert muna. Bago si Malo. Baka magawit sa... Pastor, Gilbert. Morning. Di ba po lahat tayo may appliances? So, lahat ng appliances natin nagre-release ng carbon footprint. So, malaking effect po ba yan sa climate change? Yung mga appliances, well, dahil gumagamit siya ng kuryente, energy. So in short, tingnan natin ang total energy bill natin. At hanggang maaari, pilitin natin ibaba. Kasi minsan yung individual appliances, check natin, kailangan ba natin, kailangan ba nakasaksak yan, o kailangan pwede hindi na isaksak. For example, doon sa bahay namin, ang ginawa namin style ay maraming bintana para free flowing ang hangin. So, bihirang kailangan mag-aircon. So, yung mga bahay naman, ang pagka-design pag isa talaga, kailangan palagi may aircon. So, example lang yan. Para bumaba. Muna, maganda sa atin, bumaba electric bill natin. Makakatipid tayo. Pati kalawa, ventilation, in short. Si Malo. Ang question ko po, gaano katotoo yung mga sinasabing subsidy sa mga fossil fuels? Yung mga sasakyan. Katulad po yung may mga scientists na nagsasabi na yung gasolina pwede nang palitan ng ano ba yun? Sa bukod. Hindi ko alam kung... Bulalo yun. Meron po meron kasi ako nabasa yung parang buo sa inyo kakakubay. Yun po, sa inyo, pwede po yan. Tawag po dyan ay biofuel. Ang biofuel po ay pwede na magaling sa inyo, sa oil palm. Yung po nila ng biodiesel. Doon naman sa mais, corn oil, meron tayong tinatawag naman na biofuel,
soybean. Yung kung sa gasolinahan, makikita ng E10 or E. So meron po yung ethanol. Ayun pong ethanol galing sa sugarcane, soybean, rapeseed, corn. Ayun po yung gasolina. Doon naman sa diesel, meron tayong pwede sa petrol, yung petrol na muna, oil palm, coconut, biodiesel naman po. So parehong pwede. Diesel at gasolina, may mga substitute tayo. Yung tubig, medyo mukhang science fiction pa po sa ngayon. Parang wala po yan sa reality, yung tubig. Pero yan, kung may mga kapitento niyan, yan po, napakaganda. Tubig lang ang fuel, napakaganda po. Pero wala po tayo na naisip. Si Ate Mercy. Bilang ano po, yung mga nanay, may panulungan po kami. Opo. Ano po ang best na dapat namin gamitin? Kasi yung kunin po, galing po yan sa mga puno. So, yung puno, nakakatulong sa atin. Yes. Ano po ang best na dapat na gamitin? LPG po ba? Retain or uli? Uli. Uli. Uli po kasi, Yeah. Sa uling po, ay ang issue po dyan ay kung yung pinagkagaling ng uling ay maganda ang pagtanim ng puno. Ibig sabihin, pag po pinani yung puno, tatamnan ulit. Okay po yun, mas maganda ang uling. Kasi po, ang mangyayari dyan, parang zero emission. Dahil kung uuli mo yung puno, uuli mo yan, gagamitin mo, tatanim ka ulit ang puno, yung release mo sa carbon dioxide, na-absorb ulit yung puno, lalaki yung puno, absorb ng absorb, kukunin mo ulit, gagato, paikot-ikot. So kaya maganda po ang cycle niya. Ganun po. Pero kung putol ng puno, hindi nagtatanim, eh masama rin po yung huli. Kaya depende po yan sa pinagagalingan ng aming huli. Of course, hindi ko alam kung saan galing, sa paligid yung binili. Kaya yan, naando na yan sa ating gobyerno na i-promote yung pagtatanim ng mga puno na pwedeng gawing huli at magtanim ng magtanim para tuloy-tuloy po ang cycle. Okay, siguro isang tanong na lang po. Pwede kasi masyadong mahaba ng oras natin. Tandali, kasi dalawa pa daw kasi prima. Morning po. Yung sa lugar po namin kasi may dalawang tower. Opo. Ay, tanong ko po, kasi smart tower at saka magkatabi. Maganda po. Ng ano lang. Eh, po ba, ay nakakasama po sa mga kalusugan ng mga tao doon? Kasi po ano ng lugar po namin sa lugar? May radiation. Okay, medyo labas na po yan sa ating kaalaman. Hindi ko po alam. Pero kung ako po ay nakatira dyan, iiwasan ko mapatira doon sa masyadong malaki. Sa ano na yan. Pero sa mga kabataan, gusto po nila yan para palagi mo lang sa signal. Hindi sila mahuhusan ng signal. Siguro, radiation ang pinag-usapan. Radiation po eh, no? So, hindi ko po masyadong Kung yung radiation ba may epekto sa climate change, that's another question. Another question po yan eh. Mag-issue po yan. Physics po yan. Okay. So sabi ko. Sir, magandang umaga. Opo, magandang umaga. Ang tanong ko doon po dito sa climate change, pagdating to publicize na ho. Opo. Ito kaya are we safe to say that this is prelude to the second coming of Christ? So, kasi Pastor George, nakakaalam ko yan. Sabi po kasi ng Panginoon, hindi natin alam ang oras. Kaya hindi ko po masabi. Pasensya lang po. Salamat po. Maraming salamat po. Kuya Rico, kahit ba ng climate change, hindi pa rin natin alam kung kailan darating si Cristo. Kasi yan po yung lihim sa ating lahat. Yan ay ang nakakaalam lang siya. Okay, that's it.